po tayo. We will pray. Buhay po tayo. Muli po kami tumatawag sa inyo, Panginoon, para sa inyong salita. Kailangan pwedeng gumawa para magkaroon ng matabang puso ang bawat isa. Upang sa ganoon, ang binhi ng inyong salita ay tumubo at magugat. Kami po ay nagpapasalamat dahil meron kaming kalayaan minsan pa na makinig ng inyong salita. At ito'y tunuturing na yung pagsamba sa inyong banal na pangalan. Salamat, Panginoon, sa muling pagkakataon. Na kami ay makarinig na inyong salita. As we celebrate this day, upang kami ay tumanggap muli ng iyong banal na aral. Tulungan mo rin po ako sa aking pagsishare sa oras na ito na maituring ko po sa malaking pribileyo na naman magsalita sa inyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, makakapo na po tayo. So yung spiritual shield, the Christian spiritual shield, ay sumasagisag bilang kumot ng proteksyon bawat isa. At dahil sa ating pagkikidigma sa spiritual na kalagayan, sayo at gusto po ninyo, kailangan natin ng proteksyon na galing mismo sa Diyos. Kailangan ang Diyos ang siyang magpoprotekta sa atin sa spiritual conflict or battle na ito. Sana po ipag-ikawin kay Lord. So siguro sa pang-apat na pagkakataon ating papasyalan at tutuhayan itong 6:16 ng Book of Ephesians. Spiritual shield, Christian spiritual shield, shield of faith. Faith. At niliyaw ko po sa inyo, ano ibig sabihin ng faith? It is simply means, but sinabi natin faith, pero wala rin ito, pag sinabi natin faith, it simply means believing God. Balay ita, simple mo nga man, pero aliya po, ingman wala po yung Diyos, liwa. Okay? Is simply believing God or trust in God. Pag sinabi nating faith, ito'y kapanatagan sa mga pangako ng Diyos. Pag sinabi nating kapanatagan, hindi ka lang naniniwala sa Diyos, hindi nangahawak ka. Naalala niyo yung Israelita, diyan sila mahina eh. Marami silang nakita, himala, aral, kaya lang, gusto din ng pagsubok, bibili lang. At ayaw ng Diyos yun. Yung naniniwala lang sila pasimula, pero sa gitna ng kahirapan o pagsubok, bumibitaw sila at madali silang maakit ng mga bagay na kaaway ng Diyos. Basta yung Deuteronomy chapter 4. Akit ko rin na ingino, may lugod ka rin kasi elatinal king oras na yung kagipitan. Kasi sa gusto ninyo bilang Christian, itatawid tayo ng Panginoon, idadaan tayo ng Panginoon sa pagsubok sa disyerto. Ayaw man natin.
Kasi bahagi ng paglago, yung kasi importante kay katao, waliwa naman ito. Kasi huwag yung pagsubok, importante ng mag-grow ka. Di ba? Sa akin, wala akong higit na nakikita na higit pa sa paglago. Yung itang 6:33 na ng Matthew, embracement, kasi seek ye first His kingdom, spiritual growth. Kasi gusto niya na yun yung ginugabihan mo, kaya ka mag-grow eh. At kapag hindi ka lumago sa pananampalataya, magiging useless ka sa kingdom of God. Eh nakagamitan din Ginoo. That's the point. So, yan ang ibig sabihin ng shield of faith, yung reliance on His character. Yung malalim na kalagayan po nito, pag sinabi nating faith, faith means faith in the character of God. The character and the power of God. Pag-isipan niya po, yung pananampalataya damo at yung keng katangian na ni Diyos. Importante po ito. Importante po ito. Nung ay hindi dyan, nagbalo yung karakter na ni Ginong niya pagtiwalan kaya itong peka malalong, peka masakit na ni kaya. Hindi. Kasi po, prone niya po yung tao kaya akakit, kasakit yan akakit. Prone niya po ka rin yung tao. Kaya nga kung di ka alam yung karakter ng Panginoon, pag sinabing karakter, yung attributes, yun ang ating faith. Hindi yung faith lamang basta, kundi faith in the character of God. Come to think of it, isipan niyo po ito. Yan po. Nasabihan ng Bible. So, nung mamasa ko po kayo, halimbawa, in Romans chapter 1, verse 16, apat na talata ito sa Bible na pare-pareho ang sinasabi. Pero isang talata ang babasahin ko sa inyo. Okay? So Romans chapter 1, verses 16 to 17. Ganito yung ating mababasa. Okay? Mas lalo niyong maintindihan kung ano yung ibig sabihin ng Christian life. Sapagkat hindi ko ikinahiya ang Ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Nung halimbawa po, tunggal-tunggalan na kayo, sabihan kayo, pwede may sabihan ka kung naning gospel, tunggal-tunggal. Lalong-lalo na yung matagal nang nakikinig sa pulpitong ito. What is the gospel? Ay, istumbalo na yung sinabi ni God bless you. Okay? Importante ito. Okay? So, ako na i-explain, pero sinabi niya, hindi ko ikinahihiya. Gospel-centered. Tama po. Actually, alang full gospel. Gusto yung gospel yan. Sasabihin ng full gospel ministry, full gospel. Alang full gospel. Yung gospel yan. Kinawagit kayo Bible, full gospel. Pag sinabing gospel. Okay? Itang full gospel, pero pausorya mo rin dahil teachers yan kayong panahon ka. Kaya mag-criticize, i-educate na kayo mo. Okay? Pag sinabing gospel, isa yan. Merong kaaway yan, yung false gospel. Pero full gospel, pag sinabi kasi full gospel, pero merong half gospel. Wala, na gano'n. Full gospel, it's not biblical. Kapag sinabing gospel, gospel. Kapag ito naman ay laban sa gospel, false gospel. Gano'n lang yon. Okay? Now, sabi niya, hindi ko ikinahihiya. Okay? Masaya ko po, okay kayo, nung balang meron kayo katamo. Kedi, I explain yung gospel within 5 minutes. Pero kung ang ipipresent na hindi nila, para tayong hindi natututo, at sana po hindi naman sana gano'n. So pag tinanong kayo, ano, gospel, alam na alam sana supposed to be ano yung sasabihin. Bakit? Kasi po yan pwedeng magligtas sini. Balang ito. Then 17 na again eh.
Sapagkat dito, ang katwiran ng Diyos ay naahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Habakkuk 2:4, Galatians 3:11, Hebrews chapter 10, 36 to 38. Yan ang tono. Yan ang pintuho. Ano sabi dyan? Tandaan niyo po, studying Bible, paulit-ulit na po sabihin, importante yan. Ano sabi dyan? Binanggit yung talata. Wala lang akong time magbasa. The righteous shall live by faith. Muli na sabi dito, dahil tatanggabanan ng ginuking kayang paggalawi, reng matuli, mabibigyan na kayong kasarapantiyanan. Period. Muli yung ulitan niya. Ang mga kalugod-lugod lamang sa paningin ng Diyos na matuwid ay ang mga taong lumalakad, nabubuhay sa pananampalataya. Nothing more. Yan siyempre, yung motibo na ng Kristiyano at gusto ko mabigyan ng kaluguran ng Diyos. I want to please God. Gusto kong malugod ng Diyos sa akin. Gusto kong malugod ng Diyos sa iyo. Live by faith. Live by faith. From first to last. Mabuhay ka sa pananampalataya at nasa panig mo ng Diyos. Again, the righteous shall live by faith. So, that the Christian life is faith-shaped life. Gusto ko linawin kay Marco, yung lawi ako kaya faith. Ganon din kay Allen. Hanggang dun sa likuran, it's supposed to be, metong niya yung tabas na ng Kristiyano. Nung Kristyan ka, iisang forma, iisang tabas, iisang itsura ng Kristyan. Ano siya? Faith. Kimbetis, aling ilagyo na faith. What a name. Para ka ako peka sa lingan, diling lagyo yung faith. Nabalo kayo kayo. Aliwait ang faith ko na yata ngayon, show this. Hindi yun. Gusto yung kita yung Christian, it's supposed to be, faith. Brother, nangyalagi nga po ang faith. Ganda pangalan. Ano, isipin niya po. Kasi nga, pag sinabing Kristiyano ka, faith, you live by faith. I live by faith from beginning to end. The Christian life is a life of faith. Muli-muli lang yan. Mula sa pasimula hanggang sa matapos, ang buhay ng Kristiyano ay buhay pananampalataya. Dito ko'y tinatayo, dito ko'y tinitindig yung aking buhay. Ano yung ibig sabihin ng faith? Ako'y naniniwala sa Diyos. And God blesses those who place their trust and faith in Him. Sige po, basan na yung Hebrews 11:6. Although, kabisado tayo, pero tingnan natin yung binabasa natin, word for word. Kasi sa chapter 11 ng Hebrews, dito yung faith and the heroes of faith. At merong ditong verse na pwedeng umaresto sa atin. Gaya niya po yun 6.
At kung walang pananampalataya, hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Note that word. Hindi maaari. Without faith, it is impossible. Nakita niyo yun? Hindi maaari. Halimbawa, makaluklok kayo, makakirandam ka kayong word of God, pero wala kang faith. You're nothing. Okay? Makaluklok ka kayo, maka-present ka na, negaten ka, pero makakirandam ka paminatan na kayo ng faith. You're nothing. Makalugod kayo Diyos, ingat suko kayo din. Alita. Kaya, nagpipreach ako dito, na hindi ako nangangaral ng may pananampalataya. Kasi nagpipreach ako by faith eh. It is God who works in me, na yung Diyos siyang mag-obra. Na yung Diyos manipil. Maging kalugod-lugod kay Diyos. So without faith, it is impossible to please the Lord. Tignan ko halimbawa, nakikinig ko ng sermon, inuunawa ko sa paniniwalang pagpapalain ako ng Panginoon. Good. That's good. Bless na ako ng Ginoo. Lumar ko kayong bulwagi ni Nina, kinabsi, bless na ako, tinouch na ako ng Ginoo. Naniniwala ako sa salita ng Diyos. Nakilala ko ang Panginoon. That is faith. Pumasok ko dito, Panginoon, ang bigat ng buhay ko, pero naniniwala ko that you are bigger than the totality of my situation. That is faith. Pero malinog ka dyan, di sa ma-entertain. Maging galugod-lugod kang Diyos ito. Gagalawin gano'n ka rin. Then may ginong silid ka para mag-obra. Yan, faith. So without faith, it is impossible. Hindi nga maaari. Hindi maaari. Yan ang sabi ng Bible. That faith is the only instrument that unites us to God. Ay, hindi niyo ko po rin? Alabong aliwang instrumento para nilapit yung tao kay Diyos ng hindi. Hindi ka pwedeng makipag-ugnay, makisama sa Diyos without faith. Kung hindi ka naniniwalang tunay sa Kanya. Kaya nga, shield of faith eh. Shield of faith. At nakilala ka ng demonyo eh. Malamang malakasi, pero kung datang na kanitang palason ng kalaban, tukso. Kaya na ang gimbi eh. Ang ating galaw lamang dyan, ang ating pwedeng pananggalang ay ang ating pananampalataya. So, anong sabi rito ng Bible? Sapagkat sino mang lumalapit sa Kanya, ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay, yan din pala. Ibig sabihin, blessing. Kanino? Sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Akatsida, ingino pahintunan nyo. Kahit na Christian tayo, ang Panginoon, hinahanap natin siya. Sa buhay natin, hinahanap natin ang Kanyang direksyon, ang Kanyang pangunguna, ang Kanyang blessing, kung sino siya. Ibig sabihin niya, kung ilalagay natin sa suma total, lumalalim tayo sa Kanya, nakikilala natin siya, natututo tayo sa Kanya, at natututo tayong magtiwala. Minsan sa buhay, hindi na natin maintindihan ang pinahinging tulot ng Diyos. At kung hindi ka talagang titingin sa Kanya, ang lalabas sa atin, complain. Tangkot na tayong Diyos. Once na nag-doubt ka, Ginoo, at may tangkot ng Diyos, nakikinig ka na sa diablo, hindi sa Diyos. Kaya yung forte na din kalaban eh. Laban lang itong katotohanan ng Diyos at kasinungalingan ng diablo. O yan yung laban ng yan. Kanya na ako, kaya na ako masenso, kanya ganito lang ako, hindi ako tulungan ng Diyos. Tapos, ang iyong pananampalataya, hindi na sa karakter ng Panginoon at nakikinig ka na sa kaaway. Naalala niyo si Eva? Aga na kay Eva? Kasanding darakan at tulaking hardin ng Eden. At ang ganda na sinabi ng Panginoon sa kanya, huwag kayong kakain ng buka niya. Yan ang word. Biglang-bigla sumulpot yung matandang ahas. Ano sabi niya? Sinabi ba ng Diyos?
Labanan ini, sinabi ng Diyos. Okay. At ang sabi ng Bible, and Eve saw the fruit of the tree. Nakita. Binandar no, ilaban lagi yan, ingakakit. The sight. Tandaan niyo, in faith, we walk by faith, not by sight. Ang labanan lagi, ang gawa ng Diablo, yung nakikita. Yung gawa ng Diyos, yung kayang sasabihan. Sabi ng Bible, nakita ni Eva ang bunga ng puno. Sabi ng Bible, napakasarap kainin. It was good for food. At nakakalugod sa paningin. Akit ng Diablo, kaya magaling yung Diablo. Itang nemi siya, ano akakit mo? Maglasit ka, bro, yung saliwan mo, bro, yung akit mo, bro, yung kanan mo. Nakita mo yung bunga, ang sarap kainin. Ano nakalimutan? Nakalimutan na yung Word of God. Salita ng Diyos. Now, ito yung palaso ng kaaway, ito yung pana, ito yung tinitira. Ano yun? Mabuhay ka sa nakikita, sa sirkumstansya, sa iyong kalagayan. Doon ka mabuhay. Huwag kang makikinig sa Diyos. Samantalang sasabihan na ng Diyos, kaya nung mabiyasa kang manalangin ng Diyos, makibat siya kaya. And nothing is impossible in the Lord. Kaya kami siyang mag-pray. Kasi, at yun na kayong utak mo, yan ako pakilang naman ng Diyos sa inyo. Tinry ko na. That's the lie of the devil. Nakikinig ka na ngayon kay Satanas, hindi na sa Panginoon. Kanya, kulirat ka kaya prayer. You don't pray, but wala kang power. Hindi ka naniniwala sa Diyos na kung mag-aantay ka sa Panginoon, in due time, He will bless you. He will answer you. Am I right? Yes, kaya hindi mo nyo. That's why, akit po, kembra, what bira mag-pray na rin nga. Alam mo makapagalot, may itong oras. Why? Yung manmanang, pakibatan na ako ng Diyos. Sawa na ako. Bihira ako manakit iglesia na yung prayer meeting malago yan. Bihira ako manakit yan. Ang tawag dyan ay lifeless prayer meeting. Yung nga diba, magatenta pero talaga ang akit wala lang power. Pilitan ka. At yung tamo kaya ito talaga na in rebellion and they talaga surrounded by these lies. Lalo-lalo na yan yung ating gadget. Ay magkay ka na ako, baro ka yung balik ko sabi. Mas matindi pa yung gadget ka sa aking Bible. Sabi kay utol ko, muli nga tsura kay balik. Sabi ko, what and that kumilos ka, picture ako. Kala kang gano'n, picture ka. Agyan niya ka makaready. Nakapamindilo. Nataras na mapicture ka na, lalo sa potang matuwa na ka. Umayos ka. Dapat ka na yung senior, potang papicture na pula-pula yung nakaking gulod. Pula kayong harap din. Pula-pula yung nakayong, silip-silip lang ang makanya, ang racing. Pero mag-front ka. Burak ka tsura eh. Sana yung picture nyo kami, bakit? Mimiwas kayong masyado kayong picture kasi. Nakakalupa. Hindi kayo cute-cute ko eh. Amunan nyo kunyang anak kami. Yang makabay pa yung buhok. At maputi ko pa lalaki. Ini. Yelis niya, pipicture yan. Tako kayo mo, lalaki yung picture. Okay, anak na rin eh. Well, sabihan ko mo hindi, why? Kaya yung panahon tayo ngayon eh, visual. Baka pag naging heaven, magpakanyang ka. Ano ito to? King heaven po, baka kumanyang ka pa eh. Lalo na rin Pilipino. Ayan, natin yung Rosel. Mangukuya mo. No, this is general. Insight ngayon yung panahon na ito. Sight. Yung material ang matindi, higit kay spiritual. Ngayon, basta masabing kabali, agyan ka lang bali heaven.
That's a lie. That's a lie. Sasabihan kaya kayo, ang tining punto yan. So, nung nakita ni Abe, ano nangyari? Ang gandang pagkain nito. It was good for food. Then, nakakalugod. Kahit ngayon, yung laban na lagi, the sight. But we walk by faith, not by sight. Hindi ko sinasabing masama yung sight, kaya lang sinasabi ko sa inyo, ang punto nito, mas totoo ang sinasabi ng Panginoon kaysa nakikita. So, tignan natin yung object ng ating faith. Tignan natin yung the great objectivity of our faith. Tignan natin. Basahin natin yung Genesis chapter 15. Baka mamaya ay maligaw tayo na yung faith ang nagpapalakas sa atin. Hindi, ang faith, instrumento ng Panginoon. Okay. Tingnan po natin ito. Genesis 15:1. Pagkatapos ng mga bagay na ito, dumating ang salita ng Panginoon kay Abram sa isang pangitain. Huwag kang matakot, Abram, ako ang iyong kalasan. Dito ang shield ang Diyos. Huwag kang matakot, Abram, ako ang iyong proteksyon. Ako ang siyang mag-iingat sa iyo. Ako'y nasa tabi mo. Susubaybayan kita. Parang ganun nun, relasyon sa Diyos. I am your shield. Kasi patangat yung kayong Ginoo, utusan ka ni Diyos eh. May pinapagawa sa iyo to do His will. At hindi Diablo ay naburito. At Kenny, sasabihan ni may protection na ka ni Ginoo. Kenny, akit yun, hindi na yung faith, yung shield. Dito, ang shield ay ang Diyos. God is your defense. God is your power. God Himself is your what? Is your sanctuary. Yung Diyos mismo. Yes, kanina, faith. Sabi niya, shield of faith. Bakit naging gano'n? Kailangan makita natin, yung faith natin, hindi sa faith, kundi ang faith natin sa Diyos. The character of God. It's a faith-rest life. God is my defense. Siyempre, hindi natin halimbawa. Halimbawa. Di ba, minsan dumarating sa atin, when fear comes, pag dumarating sa atin yung takot. Faith remembers God's presence. Halimbawa, nahihitakutan tayo. Paano mo paandarin ang faith mo? Yung faith mo, aalalahanin mo ang presensya ng Diyos. At ang sinasabi ng Diyos sa iyo ay ano? Fear not. I am with you. At yung kayong situation, na buri mo sabihin kayo, ang faith, hindi ka nagkukunyaring walang problema. Faith does not pretend. O ang faith, hindi ka nagkukunyaring walang problema. Kundi, sa kabila ng may problema ka, nagtitiwala ka sa Diyos. Kaya ka mapaparalyze. I-paralyze na kaning kalaban eh. Wala na akong hope kanini. Ulitan niya mo sinangya kayo. Kaya na naman extreme eh. Ako po iwasan mo itang maging extreme dahil ang sagsalitang, diyang masakit siya, ala ko sakitan. Ito kanya. Ano yun, ang extreme Pentecostal, ang extreme faith. Lumipat sa gandalan, ako karakal desa yan, hindi ako masasagasanan. Hyper faith, at dakala rin, keng YouTube. At dakala rin, keng Pilipinas. May itong naikibuloy. Kung ilan yung milyari. So, itong mali ka doktrina, datang nga do, akin magkalat ka. Whenever na mali yung doktrina, time will come, mga sablera, mga sabit ka.
Kaya kami sa gasa, faith. Depende. Depende kung kailang sasabihan. Ang faith natin, hindi sa faith. Pero ito sinasabi ko sa inyo, sa kabila ng ikaw ay nasa trials, nasa gitna ng dilubyo, nagtitiwala ka sa Diyos. My friend, kahit yung mga pinili ng Panginoon, nakaranas ng desolation, ng spiritual dryness, na para baga silang itinatakwil ng Panginoon. Oh, napakalayo mo, Panginoon, ba't mo ka pinapabayaan? Kahit yung mga pinili ng Diyos, mga spiritual, nakakaranas minsan ng spiritual dryness or desolations or trials. Pero anong sabi ng Diyos pag ganon? Aning Israel, chapter 14 ng Isaiah. Ano ning gino'y complain na? Israel, o sasabihan mo nga ako, may kuha kakit yung malilyari kaya ka. Bakit mo sinasabi, Israel, na lingid sa Panginoon ang aking sitwasyon? Gusto sila mo, Lord, yung aking sitwasyon ko, nakikinig ka na sa demonyo noon. Kasi nagda-doubt ka, natatamad kang mag-pray, walang makasara na kamay, kaya naman rin pakiramdaman ng Diyos. Ganun ba? Yes! Yes! Pero sabi nun yung Bible, you pray, you pray, you pray, you wait, you pray, and pray, obey, you pray. And in due time, ang Panginoon ay makikinig. And nothing is impossible in the Lord. At dahil may yun ang faith, nagda-doubt ka, yan ang pakiramdaman. Tangay, ilibot mo yung sarili, visionan mo yung time mo kayong akakit. Ilaliwala mo yung sarili mo kayong enjoyment, kayong entertainment sa mga bagay nito. Eh, balos itong biglat mo yung gadget mo. Gawa na kabangag niyan. Nung hindi kami, Alben, alam ang kwenta, bless lang. Eh kami ito sa faith. Gisa na nakaoras, sip-sipa na ka. Tapos nakikita mo, nagtataka ngayon, ba't di ka lumalago, ba't wala kang power? Because you lack discipline. You lack that resolute. Eh hindi ka seryoso. Devil na? Oh yes, nakikinig ka dun eh. Labanan nga yan. Kita mo si Jesus Christ. Naalala si Jesus Christ sa ilang? Anak ng Diyos yun. Nagiging anak na ni Diyos, denim ba itong areni? Gawan mo, tinapi. Timing ito. Bakit? Mag-fasting niya eh. Ibig sabihin nun, gutom siya. Di ba? Gutom siya. Eh, timing kita, gawa ng tinapi rin ba ito? Kaya bang gawin yun? My friend, ladies and gentlemen, naalala si Christ, libo-libo rin pepakala. Tingnan na nga ba, nagpasalamat siya, pinakain sila. Kayang gawin yun? Yes. Anak na ng Diyos eh. Kayang gawin ng Panginoon ng tinabay, yung bato. Kutang. Kutang mo, diba? Kay mamalagwa. Itong karing patibong na ninja Luis, that kaya makapanilay kay Diyos. Ang malagwa ka kay biye. Samantala, kung maging faithful ka kay Ginoo, akin mo mag-answer yung panalangin. Yung anduhan natin Ginoo kay katamo, kaya mamalagwa, ano ka, be faithful. Sometimes, mabibless ko po, kakanta tayo ganito. Ano ba yun siya? Find us faithful? That's it. Yun lang naman hiningi ng Panginoon sa atin. Be patient, be faithful, obey, be humble. Ngayon, manwala kay Diyos, in due time, i-bless na ka. Yun yung krus. Walang yung anak mo, yun yung tigay. Hindi sabihan yung Bible, kung nagme-meditate ka lang salita ng Diyos, huwag kang makikinig sa kasinungalingan ng Diablo. Ama siya ng kasinungalingan. So, kapag pumasok ito, halimbawa, yung itang salitang guilt, hindi na basta kita yung betis, higit-higit sa salitang guilt. Ang bigat kargahin nun yung guilt, kahit Christian ka, minsan nagigilty ka. Ngayon, pag nagigilty ka, Christian ka, paano mo ito dedepensahin? My friend, remember that Christ metayagera is not. You will trust Christ atoning death. That there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Eh kung magigilty kayo, ala na yung guilt ko.
Ngayon, nung may kasala ko kay Diyos, I confess. Pero gusto magigilty ka kay Diyos, then the devil ka. Why? Siyempre, yung guilt, aliwa po. Sabi ng Bible, tayo inaring ganap ng Panginoon. I-remind mo yung devil, kareng amano. Romans 5:1. Romans 8:1. Yan ang sinasabi ng Bible. Kapag dumating naman ang tukso, siyempre makatukso ganyan ito na po. Sabi kay Ray last Sunday, nung tinutukso si Jose. Jose ba? Asawa ni Potiphar ba yun? Hindi ni Jose, no? Ano ginawa niya? Manyaman ini tukso Pero, bisa ko sunod kay Ginoo. Bilnes ba siya? Nakulong siya, pero bilnes ba? Oh yes. Yung tukso laban ng ini, wala na kasunod kay Ginoo. Total temptation. So, yung faith natin, hindi tayo nagkukunyari, nalang problema. Atin, oneng, despite of them, nagtitiwala tayo sa Panginoon. Hindi mo ba? Kung ba yung problema yun? Ako, ating ko sarili ng problema, health Ngayon kung tagay, apat lang kakakit ko yun. Hindi ko malakas. Pero magtiwala ka kay Diyos. Meron ba kayong pinagpipray na kaluluwa ang tigas ng puso? Naniniwala ba kayo kayang palambutin ng Panginoon tao yun? O sinawa na kayo? Pag nagsawa ka na sa iyong pinagpipray, hindi ka na nakikinig sa Diyos. Sabihan ng Diyos, sumawa na ka? Sabihan na ng Diyos. Sabi na ng Ginoo, seek Him with all your heart. Wait upon the Lord. Basta niyo Luke chapter 18. Basta niyo Luke chapter 11. Aki-change Ginoo yan. Ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and the doors will be open to you. Patuloy. So ito yung depensa na mo kayong kalaban. Naalala ko si Abraham. Di ba, Amy, nangako ang Diyos kay Abraham, nabibigyan siya ng anak. Hindi ba? Kanino? True? What? True? Sa pamamagitan nino? Bali Abraham na po. 90 anyos ito. Ay, 90. 100. 90 na si Sarai. At bigtuta na Agar. Bakit? Hindi malagwaya. Kaya na ako nila pamilya. Okay? Waiting sight. Hindi nakakit ko masanda yung opportunity ni sight. Yagar ba? Yung pangako ni Ginoo kaya? Hindi. Bakit nagkaganon? Kaya ang faith. Detective yan. Hindi siya dapat nagkaanak. So, alam natin sa meron ng Diyos. Pero yung Diyos, may ngako yun, ang Sarah, kang Agar. Ano yun ang minandar? Sight. Basta masanding niya sa latang na imisa, nagyang laman niya. Siyempre, kapilan man, yan ay bless ng gining tao ng Diyas ang manaya kayo. Yan ay bless. Sabi ko kay kayo, yan ay bless ng Ginoo yung taong ng Diyas ang manaya para magtiwala kay Diyos. That's the point. Basahin ko sa inyo sa mga conclusion ng ating teksto. Sabi ng 6:16,
ng Ephesians. Kasama ng lahat ng mga ito, taglay ninyo ang kalasag ng pananampalataya. Kanina pa po natin pinag-uusapan yung faith, di po ba? Kanina pa natin pinag-uusapan yan. So, paano ito aandar? Paano ito mag-cooperate? Kasi faith is an operation eh. Talaga. Totoo talaga ang Diyos. Ngayon, ayun dito, taglay ninyo, take up the shield of faith. Ang tiniya po ni. Kaya labanan. Hanggat emetatas, yung kalasag, kaya mag-bro. Kailangan tasme. Kaya labanan, kailangan yung kalasag, tinataas mo. Ngayon, application nito sa buhay spiritual. Well, ano yun? Okay. Magsayin natin ng Romans chapter 1, verse 5. Sa pamamagitan niya'y tumanggap kami ng biyaya at pagka-apostol para sa pagsunod sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa dahil sa Kanya at sa Kanyang pangalan. Yari ko kayo, ano mo na sabihin ini? Huwag niyong hihiwalay yung faith sa pagsunod. Kaya mag-work. Kahit sabihin mong may faith ka, naintindihan mo, hindi siya mag-work kung hindi mo siya sinusunod. Faith apart from obedience is futile. Okay? Buri ka intindihan ini. Agyang nano kabalo tungkol kang Kristo, nung nga kamamak to keng kailang faith, kaya mag-bro. Luke chapter 6:46, o tao sa inyo kong Ginoo, nung ngayon gagawan, dahil sasabihan ko, ano ng Ginoo. Now, in Bible, prominent ka yan. Naalala nyo, sinabi ng Bible, 2:19 ng James, do you believe that God is one? Yes. Ang yan din Diablo. Ang yung Diablo at inyong knowledge, manwala yan natin Diyos at metong yung Diyos. Now, o bakit yung Diablo? Diablo yan. Yung Diablo yan yung mag-submit kay Word of God eh. Yan yung magagawan eh. Yan ang ibig sabihin nun. Yung sinabing shield of faith, i-exercise mo yan, faith must be exercised. Yung faith talaga, totoo itang faith without work is futile, is dead. Kailangan niya talagang incur ang faith, iyak po na. Gawan na. Halimbawa, yung kamanalan po, biblikal. Anong balong umuwi, tayo mong gagawan. Kaya mandarin kayo ng faith. So, ito yung ibig sabihin nito. Ang faith ay nananagumpay lamang kapag ang faith ay talagang yung ginagawa sa iyong buhay. At niyang Sunday, dinanda kayong practical tips tungkol kay faith. Hindi po natin maiiwasan sa buhay, kailangan ng faith natin maalagaan. Dito, hindi natin maiiwasan, kailangan ng ating faith ay lumago sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kailangan natin itong binabasa, pinagbubulayan, pinag-aaralan. Imposibleng may ka-faith ka, na voracious, na matako, mamasa kayong salita. Imposible. Why? Faith comes from hearing. And hearing through the Word of God. Ba yung sikreto kayong faith? Although may basa ng Bible, bisa ka pa, although bengi-bengi, magbulayan din na time, yung Word. Ala pong naliwang solusyon. Ibigyan mo ng time yung salita ng Panginoon, makikinig ka sa Diyos, pag titignan mo ano sinasabi ng Panginoon. Then as you obey, lalawain kayo ng faith. At kung dagdagan may makanitang prayer. Ini already the battle.
Yung ba maganda yan masyadong battle yan Or in battle yan struggle. Tuwasan mo itang nanong gawa na ning laman. Okay. Dagdagan mo kaya na. Kung na kayo ng Kristiyano, mas kilala daw pa rin politiko kaya sa akin Diyos Ating kilala ng Kristiyano, alam yung balong Albert, yung balita, yung Bible na yan, yung balo. Ano ito? May makabalans Mayroon 3 elemento kung gusto natin ng pananampalataya. Ayun, mandar. Ano yun? First is knowledge. 2, assent. 3, lay hold. Lay hold. Paano ko ito iiwan sa inyo? Paano ito aalan? Kasi shield of faith Yun ang ginagawa natin. So, knowledge. Ano yung knowledge? Narinig mo at nalaman mo. Okay? Yan ang ibig sabihin ng assent. Knowledge, then assent. Ibig sabihin ng assent, naiintindihan mo. Pero iba pa yung lay hold. Yung lay hold, gagawin mo. Gagawin mo. Kung ba nung matigil ng ilustrasyon ko, pero siguro masabi kayo. Wari, kapilang ba ako, lekaran ng raw sa SSS ko Dahil matagal akong walang SSS. Di ba natapos yung raw Di ba? Maliit lang. Ako yata yung pinakamaliit. So, nagkaroon ako ng ATM. At sinabi doon sa SSS, oray din, tanggapan mo. Oray din, pera mo. Okay. Nung ako magkamali, Rose, na yung tinggap kong pera, ako 45. Something na dito. Magpasko pa naman. Okay. So, hindi ko pa nakita yung pera. Pero akin na yun. Akin na yun. Yung akin na yun, para mapasakin, kailangan talagang, ano yung ATM? Withdraw ba yun? Tawag doon? Withdraw. Alimas na nobing, scar ni Rize. Nung, gamit ko rin ito kasi, medyo 20 years, ibalya niya, tinak magpintura. May mapintura niya, ay, nagamit na rin doon. Pamuyari. Ngayon, ba't ko sinabi doon? Sinabi ko ito, kahit sa'yo yung perang yon, hanggat hindi mo ito withdraw, hindi mapapasayo. Kahit may faith ka, assent, knowledge, kung di ka umaakto sa yung faith, it will avail you nothing. Hindi mo ito pakikinabangan. Yan ang sinasabi ko. Pakinig ka na galing ng Bible, doctrine ka ng doctrine, hindi mo naman ginagawa. Yan ang ibig sabihin that faith without works is what? It's dead. Kung si Kristo, kilala natin, meron tayong knowledge, pero hindi tayo umaakto sa kanyang sinasabi, hindi mapapasa atin, hindi makakatulong yun sa atin. So, anong gagawin natin? Yun nga yung shield of faith, obey and trust the Lord. Totoo ini, simple mo. May atong ka na yung paborito kong hymnal, uling ko nung ano yan, nung uling, yung message na, trust and obey. There is no other way. There is no other way. Ka pwedeng maging masayang Kristiyano nung kasusunod kang ginawa mong magtiwala. Hindi pwede yung sumusunod ka lang, magtitiwala ka. Hindi pwedeng magtitiwala, susunod ka. Christ is everything. Obey Him in everything. Trust and obey. So, meron kang knowledge, may assent, at the same time, act. Gagawin mo kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan sa iyong buhay. So, sana malinaw po kayo ni. Iso sinabi ng Bible, lagi ako manalangin, lagi ako mag-pray. Iso sinabi ng Bible, kawan niyo ka sanlibutan, kawan niyo ka sanlibutan. As simple as that. Yan nakit siya po yung gino, kaya biya tayo, hindi katamang biya. Akit siya yung Josue, yung nasabi ng Josue, huwag yung liliko sa kaliwa, huwag yung liliko sa kanan. Be strong and be very
courageous. At yung aking labanan, ay maintindihan, nasa digmaan tayong espiritual. Nasa digmaan tayong espiritual. We are here to fight. We are here to serve. Ala kung pakialam nung masaya kayo, ala ka ganyan natin hindi para magsaya, at yung ganyan natin hindi to serve. To serve God. Yung saya, susunod na yun. Ini. Yung masaya ka yun, God bless you. Pero nung pahintulan mo yun, saya, my friend, magkamaligaw, we are here to fight and to serve. Kailangan kang mateke sarili, may entertain. Brief mo sabihin, hanggang yung mateka, oh yes, ako pamete. Dead to sin. Nung masaya ka ganyan, sige, masaya ka. Pero sabi kayo, mali kayo. Kung inyong iniisip sa buhay ay upang maging masaya, yun lang, kakamali kayo. Nung Christian ka, we are here to fight, not to frolic, not but to serve. To serve Him. Ngayon, pagpatang datang ni Ingilo, kanita naman namin mo. Nung nanay, sinunod kang Christ at serve kayo. So, huwag natin kalilimutan yung blessed hope. Inaantay natin yun. Hindi po ba? So, bakit tayo ganito? Because we live by faith, not by sight. Not by sight. Hindi kami bumatuwa na kami. Hindi ba yung kapatang tutuwa ka? Kung tutuwa ka, dapat lagi kang magseryoso. Tutuwa tayo. Nakuha may kasalanan, magseryoso ka, sunod ka kayo, pabrem mo yung laman. Laman yan eh. And the flesh profits nothing. Kaya malulungkot ko kareng Christians po ng mas yun na rin laman kaysa aking karelo. Relasyon ka. Kasaya kasi. Kasaya. At alalahanin natin ang sinasabi ng Bible at ito para sa lahat ng mananampalataya. Everyone who has been born of God overcomes the world. Kaya ba? Yung pangako na ng Bible, karenggang anak na ng Diyos. Pangako nila. Lahat ng ipinanganak ng Diyos ay nagtatagumpay sa sanlibutan. Mga nano, ito'y sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kanino? Jesus Christ. Nung ngayon oras sa hindi, malungkot ka, ating kang problema, sabihin ko kayo, God is bigger than your problem. God is bigger than death. God is bigger than life. Please God. Faith in the character of God. Let's pray. Katapos ito, aawit tayo ng isang awiting malapit sa puso natin. Trust. And away. And let's pray. Panginoon, sa tagal-tagal namin sa buhay pananampalataya, hinihingi namin patuloy mo kaming turuan. Patuloy mo kaming alalayan sa aming paglalakbay. Matiyak na kami hindi lumalakad sa magitan ng paningin, hindi sa magitan ng pananampalataya. Yes, Lord. Ito yung sinasabi ng Bible. Kami nasa labanan. We are fighting against flesh, the world, and the devil. Ayaw na yung makinig sa demonyo. Gusto na yung makinig sa inyo. Sinasabi ng Bible na kami laging maghintay, manalangin sa inyo in due time. Kayo magikinig, please check, search our hearts. Baka nakikinig na kami sa kaaway, hindi sa inyo. Kayo pa rin ang Diyos na nagpapapanalo, nagpapabuti, nagpapalakas sa aming lahat. At ang talagang matibay na pangako na sinasabi ng kasulatan. Ikaw ay aming Ama na makikinig sa aming mga panalangin. At hindi mababago yun kasi ang iyong salita hindi nagbabago. Because you are God. Please, Lord, touch our faith. Increase our faith. Help us. Saksi kayo sa aming kahinaan. Wala kaming mailalantad sa iyo kung di kami mahihina. Subalit salamat sa mabuting balita. Mahina man kami, ikaw ay malakas. Ikaw ay Panginoon. Na nagpasimulaan ng mabuting bagay ang siyang magtatapos hanggang sa araw ni Kristo. Sa aming ngayon din,
itatak mo ito at papangyarihin mo sa buhay namin. Ang sumunod at magtiwala sa inyo. Sapagat kayo ang Diyos. Magbabagong lahat, hindi ikaw. At dito kami nakaangkla sa buhay mo namin. Thank you, Lord. Meron kami church. Thank you, meron kami lugar. Thank you, meron pulpito na kung saan ang salita ay naririnig namin. Thank you sa time. Thank you sa pagkakataon na kami nakaka-attend. Thank you, Lord, meron kaming help, nakakapaglakad, nakakarinig yung aming tenga. Salamat sa lahat ng ito. Salamat sa lahat ng blessings. Kami kumakain araw-araw. Yung iba'y sumusweldo. Yung iba'y may kanya-kanyang pamilya. Sa lahat ng ito, thank you. Salamat sa fellowship. Salamat, Panginoon. Sa lahat ng aming kinatangkilik, kasangkapanin mo ito upang maging daluyan kung paano ka namin magkikilala. At hindi kami nagugulat, hindi kami natatakot sa lahat ng palaso ng kasamaan sapagkat binigyan kami ng panangga. The shield of faith. Faith na kung saan ikaw ang aming depensa. Ikaw ang aming lakas. Ikaw ang aming santuaryo. Yun ang matibay na sinasabi ng Bible, Panginoon. That God is our shield. Ikaw mismo ang nagsalita, hindi lang kay Abraham, kundi sa lahat ng may pananampalataya. But if God is for us, hanapin po ng Bible, who can be against us? Lord, inidalangin ko po, Lord, tibayan mo rin kaya kaming faith. Please. Maraming pong salamat, Panginoon, sa inyo. Sa pangalan ng iyong anak ko si Jesus. Amen. Awitin natin ang awitin ito bilang kapahayagan ng ating pananampalataya.